Ayan, actual tayo nitong part na itong automatic outlet timer. So actual testing tayo, sa labas tayo kasi gagamitin natin siya sa car wash. So marami kasing umorder nito, ginagamit nila sa car wash and gusto nilang malaman kung paano nga ba siya gamitin. And ito ipakita natin, napakasimple lang. So first is, I think familiar kayo sa paggamit ng ganitong klase ng jet pump. So ito yung brand nito, Wadfall. Okay. So medyo tumagal pa lang naman sa akin, ilang months na to. Tumatakbo na siya ng almost 3 months. So yun, tumagal naman. And ngayon gagawin ko siyang automatic car wash para gawing business, di ba? Lugulugan natin 5 minutes, 5 pesos, 2.5 minutes, 2 minutes and 30 seconds. So kung napanood niyo yung part 1 and part 2 noon, sinet up ko siya para magkaroon ng 5 pesos, 2.5 minutes or 2 minutes and 30 seconds. So ano nga ba yung mga strategy para magamit natin siya at mapangalagaan natin yung ating jet pump, yung car wash pump natin, para hindi siya masira kaagad. Kasi may mga ano yan, kapag sanay ka, kasi hindi naman sobrang sanay ako sa car wash na machines, pero kapag sanay kang mag car wash, alam mo na kung ano yung mga weakness ng mga ganito. Okay, so first, kung paano ito normally gamitin, ganyan lang. Okay, naka instruction manual lang yan siya, may manual pa ako dyan na yun sa box. So, kung babasahin mo yung manual, simple lang, kakabit mo lang yan doon, tapos dito sa may kanyang parang baril. Okay? Tapos dito ikakabit mo yung hose. By the way, kapag bumili ka ng mga ganyan, walang kasamang hose yan. Okay? So, pero madali lang gawin ito. Tapos pwede mo siyang ilagay sa mga source na katulad nito. Kapag mag-uumpisa ka pa lang, baka mabigla ka, walang lumalabas na tubig, kailangan mo munang lagyan ng tubig yung hose. Okay? Lagyan mo ng tubig yung hose, kasi kung walang tubig yung hose, hangin yung kakainin ng pump mo, masisira yung pump mo. Kasi ikot siya ng ikot, iinit siya kung walang tubig na nahihila. So lagyan mo muna manually ng tubig yung hose mo, tapos kung sakaling ganito, di ba? Tapos saka mo siya ilagay sa ibaba. So kapag hose naman, ganun din, lagyan mo muna ng tubig, tapos saka mo isaksak sa gripo. Kung sakaling diretso ka sa gripo, katulad ng example, diretso sa gripo, so pwede kong idiretso doon yung source ko. Okay. So, yun. Normally, pag ginagamit natin to, sinasaksak lang natin yan, di ba? Sinasaksak lang natin sa ating outlet. Yan. So, makita mo, mag-trigger siyang ganun, ibig sabihin, humila siya humigop siya ng tubig. Tapos, di ba, pag ginagawa natin yun, diretso tayo, i-press lang natin ito. Ay, itong gusto ko sa mga jet pump kapag naglilinis ka ng car, katulad niyan. Okay. Kasi sa sobrang lakas ng pressure niya, kita mo yung semento, di ba? Minsan bubutasin yan eh. You know? Lilipa rin niya yung semento. So by the way, ang pinaka weakness ng mga ganito is yung ginawa ko kanina, mali yun. Okay? Kasi hindi mo pwede yung ganituhin. Dumadaan pa yung eroplano. Helicopter pala. So kapag ganaganito mo yung water pump, ganaganyan mo, masisira yung jet pump mo, yung parang press mo tapos biglang release. So far sa experience ko, masisira yung pump mo pag parati mong ginaganon. So ano yung technique? So ang technique namin yan, kapag ginagawa namin siyang coin operated, ito tinatali namin dito gamit yung mga goma or kung ano man, tatali namin yan permanent. Tapos nilalagyan namin ng timer. Yan, sample ito, no? Gamitin na natin yung timer. Okay, para makita natin kung effective siya. So kapag gusto mo siyang gawing coin operated, simple lang, hilain mo dito, ilagay mo siya doon sa outlet ng ating machine. Doon mo siya ilagay. Yan. Tapos ito naman, yung source ng ating machine, yun ang ilalagay natin dito. So makita mo, mag-activate na yung machine natin, pero kailangan mo natin siyang hulugan para magkaroon tayo ng time. So ngayon, ang machine na ito, wala siyang power. Okay? So ngayon maghulog ako ng 5 pesos, tapos i-press ko yung button. Sana napanood niyo yung part 1 and part 2 para magkaroon siya ng time. So habang nagka-countdown yung time, pwede mo nang gamitin yung makina. So i-pause ko muna, kuha ko ng 5 peso. Okay, so yun, meron akong 5 peso dito. So pagkahulog ko dito, 5 peso. Yan. So makita mo credit 5, tapos magbi-beep siya. Pag press mo nito, magi-start na siyang mag-trigger.
Press. Makita mo umilaw na itong relay. Ibig sabihin yan, triggered na ito siya. Or may power na. This time, pwede mo nang gamitin yung jet pump. So by the way, may ano pala ito siya, may mode pa siya, no? Pag inikot mong pag ganito, pag gusto mong mag-rinse or banlaw ng car. So pare-pareho lang naman yung mga ganitong brand, basta ganitong itsura, okay siya. Okay? Medyo matibay siya. So yun nga. Meron pa tayong yan, continue na yung timer, 1 minute and 40 seconds na lamang. Then kapag nag-zero yan, subukan natin mamaya. Mawala na yun ng power yung ating jet pump. So again, hindi pa ito yung actual setup kapag gumagamit ako ng car wash. Pag ginagamit ko itong timer. So pinipresent ko dito yung timer, di ba? Na pwede siyang gamitin sa car wash. Pero ito yung mga advice ko. Kasi kung sakaling timer lang yung bilhin nyo para makatipid, kasi mahirap mag-shipping nito. And gusto nyo na meron kayong knowledge kung paano patagalin yung inyong car wash business. So itong baril niya, itong saan natin siya ginaganchilyo? Chilyo ba? Itong trigger niya, trigger, okay. So talian mo yan ng yung parang always siya naka-trigger. Kasi di ba ang pinaka problem ng mga car wash is yung ganun, yung biglaan tapos biglang off, kasi malulunod yung pag parati mo yung ginagawa, malulunod yung makina mo. So kailangan mo yung talian ng goma para permanente siyang nakapress. Okay? Tapos para ma-off ng customer, nilalagyan namin ng switch. So hindi pa to siya, kumbaga kung gusto mo talaga ng car wash, maidadagdag pa ako dito. Okay? Yung itong in series dito sa may outlet na to, lalagyan natin to ng wire. Tapos lalagyan natin ng switch para ilapit sa tabi. Yan, 10 seconds na lang. Tapusin ko muna. Pagka yung zero yan, saka ako magsasalita. Yan, pag zero siya, makikita mo mag-off na yung red dito. Okay. So again, maglalagay pa. Pag mag-order kayo, gusto nyo talaga yung gamitin yung timer para sa car wash, pwede natin siyang i-modify tulad nung sinasabi ko. Gugumahan nyo yung handle doon para permanente siya nakapress. Pero dito sa may outlet, lalagyan natin siya ng separate wire. Wiringan natin siya ng bago. Then lalagyan natin siya ng manual switch. So anong purpose nun? Kapag naghulog na yung customer, hulog na siya, di ba? Tapos prines niya na yung yung slot niya. Kasi ito 1 slot ito, pero meron akong timer na 2 slots para sa dalawang car wash. So ito kasi isa lang yung order eh. So meron ako ipe-present ko yung for 2. So, ganun lang din. Pero dalawa yung button. Meron kang button na number 1, meron kang button na number 2. Dalawa din yung display niya. Yun yung 2 slot. Ito for 1 slot ito siya. Okay? So, ito, kapag naghulog siya, meron na siyang time. Prines niya to. Ibig sabihin, meron na siyang time. Pag prines niya, in-on niya yung switch, automatic, titira yung yung car wash or jet pump mo. Okay? Tapos, pag in-off niya yung switch, mamamatay yung jet pump mo. Mas less kasi yun siya based sa experience natin. Kapag hinayaan mo tong ganito sa customer, yung ganyan-ganyan, hindi talaga nila mapigilan na yung ginaganito nila. On off, mabilisan. So doon masisira yung pump mo. Pero kung switch, pag on nila ng switch, yung switch na malaki pag on nila medyo mabigat yun, lilinis sila tapos i-off nila yung switch. Hindi nila gagawin yung biglaan, hindi nila gagawin yun. Kaya tiniteknik natin ng gadon para tumagal yung ating pump. By the way, wala na tayong time, so wala na siyang power, di ba? So ganun din yun, kapag nagulog ka, magkakaroon siya ulit ng power. Okay? So again, hindi ito yung final na kapag gagamitin mo sa car wash, dapat nakaganyan ito parati, tapos tatalian mo yan ng goma. Permanentehin mo para hindi na talaga nila ma-off. Always siya naka-on. Bali, ang gagawin natin is i-on nila doon sa switch. Bali, kung gusto mong i-on yung pump, i-switch mo pa siya doon sa tabi ng coin slot. Tapos maglilinis ka na, tapos para hindi mo siya biglaan ma-off, tapos kung tapos ka nang maglinis,
pwede mo naman siyang i-off kung gusto mong mag sabon muna or anything. So ganun yung technique para tumagal yung pump natin. Kasi pag ganito, normal kasi sa tao, hindi natin siya makontrol na gaganyan-ganyanin talaga yan nila. Na kung may power yan, dun na masisira kasi parang papasok kasi mag-recoil kasi, 'di ba? Sa ano kasi ng jet pump is ang ginagamit niyang puwersa para itapon yung tubig is hangin. So pag press mo tapos biglang release, mag-recoil yung hangin papunta sa yung motor. So yung motor mo iinit 'yon. So kung parati mo yung ginagawa, masusunog kaagad yung motor mo. So at least para safety na rin sa mga motor ninyo. Ganun yung gawin niyo. So again, kung bibili kayo ng normal timer, ganito lang, pero pag car wash talaga, meron talaga kaming dinadagdag. Okay? Dinadagdagan talaga namin yan ng manual switch. So kung sakaling ito, manual switch para dito, kung sakaling 2 slots, may dalawang switch siya. So yung customer, isuswitch niya muna, automatic yan magkakaroon, tapos i-off niya ulit para mamatay yung pressure. Hindi na siya mag-switch doon sa may sa may trigger. Kasi doon, pag hinayaan natin gamitin yun ng mga customer, masisira kagad yung pump natin. Tested and proven na yan. So, doon yung reason kung bakit nagsasabi yung iba na hindi tumatagal yung mga jet pump. Tumatagal siya, pero dapat tanggalin mo yung habit mo na biglaan on, biglaan off. Dapat press kung press, release kung release. Hindi pwede yung press tapos kagad na release. So, yun. I think that's all. At least, i-off ko na ha. Okay, i-off ko na yung machine. At least, na-prove natin na pwede mong gamitin yung itong timer sa car wash system. Okay? And kapag car wash, please panoorin niyo itong video para maprotektahan natin yung ating mga car wash. So, ito yung product talaga namin, yung timer. So, kung gusto niyo ng car wash timer, may dadagdag pa kami dyan na manual switch. Okay? Tapos, kung sakaling meron kayong sarili nyong ganito, o pwede rin kaming magsama kasi may mga kami dito medyo mas lower price ata dito sa amin. So ito, lagi yan siyang minomodify namin, yan improvise namin, always nakaganito siya gamit yung goma, tatalian namin ng goma. Okay, so ito ma-adjust pa rin niya, ma-adjust niya pa rin ito, pero ito hindi niya na magamit yung trigger kasi pag hayaan mo yan, mga 5 araw lang yung pump mo sira na or overheat na. So pero pag hindi mo hinayaan, okay lang, walang problema. Okay, so yun, thank you for watching. Ito yung part 3 ng video natin, by the way. So medyo napahaba, pero gusto ko kasing i-explain para hindi masayang yung pera ninyo sa kakabili ng mga ganyan.